Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. So una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nanood at nag-subscribe sa aking video. So yung iba kung nagagalit kayo or iba ang yung inyong paniniwala ay natural lang po yan kasi tayo ay merong freedom meron tayong freedom na against sa isang grupo at pro naman sa isang grupo. Kasi ganoon talaga ang tao. May mga bagay na sa pananaw natin ay iba at sa pananaw niyo naman ay iba. Kasi alam ka naman kung pareho ang ating pag-iisip, di syempre para na tayong mga robot na wala tayong sariling isip, sariling opinion, sariling disposition. So, ang pag-usapan natin, nagtataka lang ako kasi yung video ko na sinabi ko na si President BBM at saka si First Lady Lisa na hanggang ngayon hindi pa natin nakikita kung nasaan. At saka si Tambaluslos, ang bangag, si Tambaluslos, at saka yung tawag ni Marlica sa kanya ay Lisa Tanas. Yung mga magbe-best friends ba ngayon ay mag-inimis na sila. So, ang atin dito ay pag-usapan lang natin sila, opinion natin, kasi meron naman tayong tinatawag na freedom of speech. Pero hindi lang yung sobra. So, pag sinabi kasing bangag, nakuha ko yun sa kanila. Pag sinabing tambaluslos sa kanila rin. Nang sinabing Lisa Tanas sa kanila rin. So, maraming mga vocabulary ang nabuo ng tumungtong si President BBM. Nung una pa naman ay tawag nito, todo kumpanya ako sa mga friends ko, sa aking family, ni gano'n. Yung ibang pamilya ko ayaw sa kanila kasi yung iba ay parang natamaan nung kanyang tatay. Pero hindi yun ang topic natin ha, nag-explain lang ako. So, may napansin lang ako kasi ang bagyong Inting ay nangyari sa Luzon. Tapos, nakapagtataka bakit ang help, ang tulong ay napunta sa Davao. 'Di ba sa Davao walang bagyo at saka para sa akin yung mga taga Davao medyo mas maganda yung kanilang pamumuhay kasi malapit sila sa bundok, nakapagtatanim sila. Kaysa nandun sa Luzon, lalong-lalo na diyan sa Manila, na talagang inaasahan nila lalo na yung mga mahihirap ay talagang arawang pagtatrabaho. So, dito ang Philstar, para hindi tayo ma-fake news na naman, so sinasabi dito na President Marcos Bagong Pilipinas Servicio Fair or BPSF is in Davao City to deliver 1.2 billion worth of government services and financial assistance to 250,000 beneficiaries. So para siyang ang laki, 'di ba? 1.2 billion. Napakalaki talaga. Tapos Speaker Martin Romualdez, been proponent of the BPSF, said the 2-day caravan that started yesterday is being conducted in partnership with the Mindanao Development Authority. Ang nakapagtataka lang, ang nakaka-create ng question, bakit sa Davao yung kalamidad ay nangyari sa Luzon. So sasabihin ng iba diyan na ah, fake news. Siyempre meron silang budget doon. Ang tanong ko lang, bakit sa Davao na meron pa namang dapat unahin? So kahit na meron silang budget doon, siguro baka pwedeng pagbigyan. Ewan ko sa kanila. So ito na, sabi, Dub Mindanao, serbisyo para sa Mindanao, Romales said the caravan aims to ensure that no Filipino will be left behind. As in, talaga, super maraming left behind. Sa Leyte, doon sa lugar mo, ang daming naghihirap doon. Hindi mo lang alam, Mr. Romaldez, taga Leyte ka ha. Ginagaya mo yung uncle mo na si Kokoy Romaldez noon. Kung alam mo lang anong pinagagawa ng tatay mo, yun din ang ginagawa mo ngayon. Who represented Marcos during the opening of the BSF at the Southern University of Southern Philippines, commended government officials and employees as well as the members of Congress for making the caravan in Davao City possible. So, nakita ko yung kanyang pagbisita doon at meron nga siyang video dito sa TikTok na sabi niya,
dito sa report ng PhilStar ay 250,000 beneficiaries. Pero yung pinangalanan niya doon ay, yung sinabi niya doon ay 3,000. So pag sinabi nating 3,000, 3,000 lang. So nasaan na yung 247,000 sa ibang report. Okay. So nung pumasok siya doon sa gym, yung mga tao parang dead ma. May dala siyang pera ha, may dala siyang bigas. Sabi niya, bibigyan ko kayo ng 5,000 pesos. At hindi ko masyadong narinig kung 10 kilos or 5 kilos na bigas. So may mga nagsasabi na parang binibili daw niya yung mga tao. Parang pauna na sa kanyang pagkandidato. Kasi meron siyang Sky Martin, yung meron siyang jingle ba? Kay Martin, marami kang mararating. So, ito pa, may mga nagsasabi na, when you let your blind classmate be arrogant when he treats the whole classroom. So, dito naman, sa picture na ito, makikita natin na nasa gitna siya ng mga sundalo or police, sundalo yata. So, he is acting like a president. Nagpa-practice na ba? Parang nagpa-practice na siya maging presidente Pwede naman. So, kaya siguro, i-impeach nila si Sara para siya yung umupo. Bakit siya ang uupo? Di ba sa Congress siya? Hindi ba Senate President? Di ba? Hindi ba yung magkasunod? Kasi, dito sa labas ng Pilipinas, ang pwede namin iboto ay Presidente, Vice President, at saka Senators. Hindi kami nakakaboto sa mga congressmen and women. So, akala ko, ingay ang akala ko, pag wala ang presidente, vice president. Pag wala ang vice president, tawag nito, Senate President. Hindi pala. So, kailangan mag-aral kasi hindi alam. Alright. So, tingnan natin dito. Parang nagpa-practice na siya maging presidente. May plano talaga siya kumandidato. Oo nga, kasi nagpapabango na siya ngayon. Ang tanong, mananalo ba siya? Okay. So, sa pagpunta niya sa Davao, marami siyang dala. May pera, may bigas, at meron pa siyang makasama. Nakita ko doon si Richard Gomez, si Erwin Tulfo, yung makasama niya doon, at saka yung mga nasa Congress. Dala-dala niya doon Marami sila doon. Sa lugar ni Sara, yung kanilang naging best friend na ngayon. Opposite. Best friend dati, pero ngayon, best friend pa rin sa ibang ingay kay Sara yun si Sara nagpunta siya ng Samar. Okay, mamaya ipapakita din natin yan. So dito, sabi ni Crisit Loretta Chu, si Crisit talaga ay parang palagi niyang tawag nito, inaasar niya si Tamba Luslus. Sabi dito niya, bunjing damulag energy, kasi malaki yung tiyan niya. Malaki siya. Tapos, yung classmate mong mayaman, ang tatay, kaya kailangan isama sa lakad kahit ayaw mo. Bakit okay lang kay Bibiin at Gibo Teodoro ito? Okay lang sa kanila. Ay, siya naman ang nag-utos, kaya walang magagawa. Inutusan daw siya papunta doon. Siyempre, ayaw ba naman siya na makikilala siya ng mga tao doon? Tapos, siyempre, nagpapabango para manalo. So, kayo, anong feeling nyo? Anong masasabi nyo na mas okay ba na yung tulong dinala doon sa Davao na wala namang nangyaring sakuna? Or yung tulong muna doon sa Luzon, kasi may mga namatayan, may mga nasiraan, may mga walang pagkain, yung mga pananim nila nasira, yung ganun ba? Dapat yun muna siguro ang mas i-priority. Tingnan natin ngayon, bigla-bigla na lang wala nang balita tungkol sa pangyayari doon. Pero doon sa Davao, doon talaga bakit lahat ng focus, attention is nasa Davao? Yung kay Pastor Kibuloy, Davao. Tapos yung pagpapadala ng 1.2 billion worth of government services, Davao. Na wala namang sakuna na nangyari doon. Bakit kaya? Ikaw, ano sa palagay mo? Please, comment down below. Maraming salamat. Practice na ba? Nagpa-practice na si Martin maging presidente. Ito pala, maipapakita kong video. Nakalimutan ko kanina. So, si Martin, nagpunta siya ng Davao. Meron siyang dalang pera na pambigay.
kumbaga, tawag nito, pang inganyo sa tao para lumapit sa'yo. Kasi kung makita mo dun, siya lang yung parang medyo happy ba, pero yung mga tao sa paligid, hindi sila gaanong nagpipi attention. Siguro nag-aantay lang sa pera at saka sa bigas. At nung siya nga, palakpakan naman tayo, masaya ba kayo dyan? Parang wala talaga siya. So ito, ipapakita natin yung picture naman ni Sara Duterte. Si Sara Duterte ay nagpunta siya ng Giwan Eastern Samar. So wala siyang dalang sabi dito, Dear Tambay, Tambaluslos yun eh. Sabi dito, walang dalang 5K per person. 5 kilos pala yun. 5 kilo bigas yan. Pero ganyan yan, pinagkakaguluhan ang walang specimen signature with sign up sa website niya. Okay. So, tingnan, grabe daming tao. Pinagkaguluhan siya, nag-selfie sila. Wala siyang dalang mga pagkain, pera, or ganun. So, ganun siya ka sikat or ganun siya ka mahal ng mga tao. So, siguro, pag tumakbo na siya ngayong election 2028, mananalo talaga to siya. Kasi noon pa, dapat, siya na yung tumakbo, hindi na si Bongbong. Nako, lang yan. Lagi pa naman ako nakafollow nun kung saan sila mag-meet sa Cebu. May pa-excite pa si TP, open pa. Kunyari, ayan, pumayag na. Kasi talagang niligawan nila, tagal din ni Sara nagsabi ng yes. So, ngayon ay pinipersecute na naman sila. At saka yung kanyang makababayan. So, yun lang po. Maraming salamat. Bye! Spent all my life holding all of it close.